Magandang araw, Grade 3! Sa nakaraang aralin ay napag-aralan po natin ang mga makasaysayang puok o lalawigan at mga pangyayaring nangyari po dito sa bansang Pilipinas. Na kung saan natalakay natin ang Fort Santiago na dito po ikinulong si Dr. Jose Rizal at ang Bagong Bayan na tinatawag naman natin ngayong Rizal Park, na kung saan dito siya binaril ng mga Espanyol. Marami pa po tayong mga napag-aralan noong nakaraang pagkikita. Ngayon po, dumako tayo sa ating pag-aaralan sa araw na ito. Sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ang mga bayani ng mga lalawigan. Sila ang mga tinatawag nating mga naging saksi ng kasaysayan. Ngayon, kilalanin po natin kung sino ang mga ito. Mga saksi ng kasaysayan. Itinuturing na saksi ng kasaysayan ang mga taong nakakita o nakaranas ng mga pangyayaring naganap sa isang lugar o ng bansa. Kabilang dito ang ating mga ninuno, mga lolo at lola, mga magulang at mga bayani na mismong nakaranas ng pangyayaring naganap sa mga nakalipas na panahon kaugnay sa kasaysayan ng ating bansa. Mga bayani ng lahi bilang mga saksi ng kasaysayan. May mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Nakagawa sila ng kabutihan para sa bayan. Sila ang mga bayani ng bansa. Ang mga bayani ng bansa ay mula sa iba't ibang lalawigan at rehiyon. Ngayon, ating kilalanin at ipagmalaki ang ilan sa mga bayani ng lahing Pilipino. Iting na bayani ng Luzon. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Isinilang siya sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Si Jose Rizal ay isang manunulat, manggagamot, makata at maraming alam sa wika. Sinulat niya ang dalawang aklat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Siya ay kilala sa Pilipinas at sa ibang bansa dahil sa angking talino at kakayahan. Si Dr. Jose Rizal ay binaril sa Bagong Bayan o tinatawag nating Luneta sa kasalukuyan ng mga sundalong Espanyol noong December 30, 1896. Melchora Aquino. Si Melchora Aquino ay kilala sa tawag na Tandang Sora. Nanirahan siya sa Balintawak na sakop ng Caloocan, Maynila. Malaki ang naitulong ni Tandang Sora sa mga katipunero noong panahon ng Rebolusyon. Kinupkop at pinatiran niya ang mga katipunero sa kanyang tahanan. Matanda na si Melchora Aquino noon nang sumaklab ang rebolusyon, subalit hindi naging hadlang ang kanyang katandaan sa pagtulong sa kapwa Pilipino. Tinagurian siyang ina ng katipunan. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay isinilang sa Tondo, Maynila noong Nobyembre 30, 1863. Siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Itinatag niya ang samahang KKK o Kataas-Taasang Kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan. Ang samahang ito ay naglalayong lumaban sa mga Espanyol sa pamamagitan ng dahas o pakikipaglaban upang matamo ang kalayaan ng bansa. Noong Agosto 26, 1896, pinamunuan ni Andres Bonifacio ang pagpunit ng sedula ng mga katipunero bilang pagtatakwil sa pamamahala ng mga Espanyol. Sumigaw sila ng sabay-sabay, "Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan!" Kilala ito sa tawag na sigaw ng Balintawak. Si Andres Bonifacio ay kilala bilang Supremo o Ama ng Katipunan dahil sa kanyang ipinamalas na katapangan. Josefa Lanes Escoda.
Isa ring dakilang bayaning Pilipina si Josefa Lanes Escoda. Tinulungan niya ang mga sugatang sundalong Pilipino sa panahon ng digmaan. Binigyan niya ng pagkain, gamot at damit ang mga bihag na Pilipino. Itinatag niya ang Girl Scout of the Philippines. Isa rin siyang mahusay na guro. Apolinario Mabini. Pinanganak si Apolinario Mabini sa lalawigan ng Batangas noong Hunyo 22, 1864. Si Apolinario Mabini ay isang lumpo. Hindi siya nakakalakad, ito ang dahilan kaya siya ay laging nakasakay at binubuhat sa duyan. Malaki ang naitulong ni Apolinario Mabini sa bayan. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan sa pagtulong sa bayan. Siya ang utak ng himagsikan. Naging tagapayo siya ni General Emilio Aguinaldo. Tinawag siyang dakilang lumpo dahil sa kanyang kabayanihang nagawa sa kabila ng kanyang taglay na kapansanan. General Gregorio del Pilar. Si General Gregorio del Pilar ay isinilang sa Bulacan noong Nobyembre 14, 1875. Siya ay batang general na bayani ng Terad Pass. Ipinagtanggol niya ang Terad Pass laban sa mga 400 sundalong Amerikano upang hindi mahuli si General Emilio Aguinaldo patungo sa Palanan Isabela. Buong tapang na nakipaglaban si General Gregorio sa labanan ng Terad Pass hanggang siya ay nabaril at namatay para sa kanyang minamahal na bayan. Madre Ignacia del Espiritu Santo. Hindi pinahihintulutan ng mga dayuhang Espanyol ang mga kababaihan noon na pumasok sa pagmamadre. Tinawag ng mga Indio ang mga kababaihan noon na ang ipinahihiwatig ay mababang uri sa lipunan. Isang Pilipina na taga Binondo, Maynila ang naglakas loob na magtatag ng samahan para sa mga kababaihang Pilipina. Itinatag ito ni Madre Ignacia del Espiritu Santo ang Beaterio de la Compañía de Jesus para sa mga nagnanais maging relihiyosa noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Siya ang nagpasimula ng kauna-unahang Kongregasyong Pilipinong Madre na ngayon ay kilala sa tawag na Religious of the Virgin Mary or RVM. Sa kasalukuyan, ang kongregasyong RVM ay lalo pang tumatag at nakilala sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang advocacy, justice, peace, and integrity of creation at pagtulong sa kapwa at mga nangangailangan. Magigiting na bayani sa Visayas. Kilalang hari si Lapu-Lapu ng isla ng Mactan sa lalawigan ng Cebu. Siya ang tinuturing na kauna-unahang bayaning Pilipino. Nang dumating si Ferdinand Magellan sa bansa, tumangging magpasakop at magbayad ng buwis si Lapu-Lapu. Nagalit si Magellan at lumusob sa isla ng Mactan. Naganap sa isla ng Mactan ang labanan ng pangkat ni Lapu-Lapu at Magellan. Buong tapang na nakipaglaban si Lapu-Lapu at ang kanyang pangkat noong April 27, 1521. Namatay si Magellan sa labanang ito dahil sa katapangan na ipinakita ni Lapu-Lapu at hindi niya pagsunod sa kagustuhan ng mga mananakop. Nahirang siyang unang bayani ng bansa. Teresa Magbanwa. Tinaguri ang Joan of Arc ng Visayas si Teresa Magbanwa. Isinilang siya sa Pututan, Iloilo noong Oktubre 13, 1868. Kilalang magiting at matapang si Teresa na parang kilos lalaki kung gumalaw. Sumapi siya bilang revolusyonaryo sa pamumuno ng kanyang tiyuhin na si General Perfecto Poblador. Dahil sa katapangan ni Teresa Magbanwa, iginawad sa kanya ang pagiging komandante ng Iloilo.
Tinawag siyang naiisa ng mga sundalong kanyang pinamumunuan. Graciano Lopez Haina. Ipinanganak si Graciano Lopez Haina sa Jaro, lalawigan ng Iloilo noong December taong 1856. Isang makabayang Pilipino si Graciano Lopez Haina, isa rin siyang mananalumpati o orator. Madalas niyang banggitin ang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Nagtungo si Graciano sa Espanya sa tulong ng mayamang kamag-anak. Nakapag-aral siya ng medisina ng Espanya, subalit hindi niya natapos ang kursong ito. Sumama siya sa grupo ng mga Pilipinong lumaban para sa kabutihan at ikagaganda ng mga Pilipino. Magigiting na bayani ng Mindanao. Sultan Kudarat. Pinuno ng Maguindanao si Sultan Kudarat noong 1619 hanggang 1671. Nananatiling malaya ang mga Pilipinong Muslim noong kanyang kapanahunan dahil sa kanyang katapangan. Pinag-isa ni Sultan Kudarat ang watak-watak na pangkat ng Liping Maguindanao. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga kababayan na mahirap silang talunin ng mga kalaban kung sama-sama sila at magtutulungan. Hindi pumayag si Sultan Kudarat na matalo ng mga dayuhan. Ginamit niya ang kanyang mga tapang at talino. Hindi mapasuko ng mga Espanyol. Hinangaan siya ng kanyang mga kababayan sa pagtatanggol ng kanilang lahi. Magat Salamat. Anak ni Raha Soliman ng Maynila si Magat Salamat. Isa siyang matapang na pinuno na lumaban sa mga Espanyol dahil hindi sumunod ang mga ito sa mga napagkasunduan ng mga Pilipino. Tinutulan niya ang mga pagmamalupit ng mga Espanyol sa kanyang mga kalahi sa Mindanao. Ipinagtanggol niya ang mga Pilipinong Muslim sa pagmamalabis ng mga Espanyol. Reyna Sima. Tubong Cotabato at leader ng Kapuluan, si Reyna Sima. Isinulong niya ang paggalang sa batas at katarungan. Ipinagtanggol niya ng buong puso ang kanyang mga tauhan. Minahal ni Reyna Sima ng kanyang mga kalahi dahil itinuro niya sa kanyang mga kalahi ang katapangan sa tamang lugar at pagbibigay tulong sa kapwa. Prinsesa Pormasuri. Taga-Sulu si Prinsesa Pormasuri. Kilala siya sa kanyang katapangan kahit isang babae. Nailigaw at naitaboy niya ang mga kalabang dayuhan papalayo ng Sulu upang hindi maging alipin ang kanyang mga kalahi. Iminulat niya sa kanyang kapwa na huwag matakot at ipaglaban ang kanilang karapatan. Ayon sa kanya, ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang taglay na kakayahan at ito ay biyaya para sa kapwa. May kilala ka pa bang bayani sa inyong lalawigan at kinabibilang rehiyon? Sino ang pinakagusto mong bayani at bakit? Tandaan natin grade 3, maraming mga bayani ang nagbuwis ng kanilang buhay para sa atin. At sila ang mga itunuturing nating mga naging saksi ng ating kasaysayan. Dito na po nagtatapos ang ating aralin sa Makabayan 3. Nawa, nalaman nyo kung sino-sino po ang mga naging bayani ng bawat lalawigan. Hanggang dito na lang po, grade 3. Nawa ay marami kayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayon. Hanggang sa susunod, paalam!